One, two, three. December 29 mga Marcy's, anniversary nga ng aking mga biyanan, kaya naman yung aking mga hipag nga ay busy-busy na naman. Anyways, wala nga ako naging ibang ambag dyan kundi tagahalo nitong dinagtakan. At naging tagatikim na din. At eto na rin talaga yung aking naabutan, kaya naman ako ngayon walang video na ibang kaganapan. Pero sa pagkakaalam ko nga ay inihaw nga muna yung nguso ng baboy at tenga ng baboy. Simpleng salo-salo nga lang ito mga Marcy's para kahit papaano masulit nga yung bakasyon ng mga galing sa Maynila. Anyways, sobrang thankful talaga ako mga Marcy's sa Lord dahil biniyayaan nga niya ako ng mga mababait na biyanan. Ako lang talaga yung hindi. Charis. Napakadakila talaga ng Panginoon mga Marcy's dahil alam na alam niya kung ano talaga yung kulang sa buhay ko nung panahon nga na ako ay nagbe-breakdown. Dahil bata pa nga lang kami, danas na nga namin ng sitwasyon na magkaroon nga ng broken family. Dahil sa totoo lang napakahirap talaga ng ganung sitwasyon lalong-lalo na nga sa mga bata. At sa sobrang gulo nga ng aming sitwasyon ay yung buhay ko nga ay muntika ng mapariwara. Anyways, wala namang perpektong tao at lahat naman tayo nagkakamali at nasa sa atin na nga lang talaga yung kung paano nga natin bibigyan ng magandang direksyon ng ating mga buhay. So anyways, short story na nga lang kung bakit nga ako napadpad dito nga sa Mindoro. Yun nga yung panahon na ako'y naglayas nga sa amin dahil meron ngang nangyaring hindi maganda nung panahon na yun. At sa sobrang trauma nga na nangyari sa akin noon ay napagdesisyonan ko na nga lang na lumuwas ng Maynila. At wala talaga akong idea kung ano nga yung magiging buhay ko dun. Dahil ang gusto ko nga ay mapalayo muna at hanapin ko nga muna ang aking sarili dahil yung mga panahon na yun ay 17 years old pa lang ako. Sobrang daming naging kaganapan sa loob nga ng isang taon ng pag-i-stay ko sa Maynila at dun nga ako nagtrabaho. Hanggang sa natagpuan ko na nga yung boyfriend ko noon na asawa ko na ngayon. Masasabi ko talaga ngayon na kapag nakaranas nga tayo ng mga hindi magandang pangyayari noon, marirealize nga natin ngayon kung bakit nangyari yun. At higit nga sa lahat ay may purpose pala kaya nangyari yun. Anyways, 2009 mga Marcy's nang mapadpad nga ako dito sa Mindoro at yun nga ay parang malapit na magpasko. At sinama nga ako ng aking boyfriend noon dahil siya pala ay magbabakasyon. At wala talaga akong ka-idea kung ano nga yung mga madadatnang ko noon. Pero sa totoo lang habang bumibiyahe pa nga lang kami, ako talaga kinakabahan na noon. At pagkarating nga namin dito nga sa bahay nila noon ang pakilala nga sa akin ay kaibigan lang. Anyways, after nga ng mga ilang kaganapan noon ay araw nga ng linggo ay hindi ko naman alam na yung palang aking biyanan ay pastor. At kaya pala naman hindi ko nga siya maaya-aya magsimba noon ay iba pala ang kanyang sinisimbahan. At habang nag-i-stay nga ako dito noon ay ramdam na ramdam ko talaga na meron akong pamilya. At ang sabi ko nga ay eto na nga yata yung kasagutan nga sa mga dalangin ko noon na magkaroon at maranasan ko man lang na merong buong pamilya. Kaya nga sa mga kagaya nga namin na meron ng mga asawa ay sila talaga yung aming nagiging inspirasyon para magkaroon ng matibay na pundasyon para sa pamilya at para sa Panginoon. Kaya masasabi ko din talaga na ang mga blessing nga ay hindi lang talaga about sa mga material na bagay, kundi yung mga pangyayari nga sa buhay natin para magkaroon nga tayo ng mga realization at gagamit ang Panginoon ng mga tao para mapaayos ang buhay mo. Kaya naman blessing nga na makilala ko nga yung boyfriend ko noon na asawa ko ngayon at kaya ako nakarating dito at nang mas higit makilala ang Panginoon. So anyways, mabalik na nga po kita dito nga sa aking video at pagkatapos nga ng ibang mga kaganapan kami nga kumain na din. At after talaga ng mga kainan, etong mga hugasin ang maiiwan. Charis. Huwag nga daw magreklamo kapag marami kang platong hinuhugasan dahil ang ibig sabihin daw noon ay marami kayong pagkain na mapagsasaluhan. At yun lang po muna for today's video. Thank you for watching. God bless.